Sabing Panginoon, doon ko po tinanggap. Nagpabautismo po ako sa pangalan ng Panginoon. Yung mga time na yun, sabi nga ng ating sister kanina na nawala na yung nandun yung fire, no? Kasi una mong tinawag ang Panginoon, kulang na kulang kapag di ka makarinig ng salita ng Panginoon, kulang na kulang na hindi ka makapagsamba ng Panginoon. At simula po 2020 hanggang ngayong 2025, ngayon talagang 2025, nag-struggle po yung aking paglilingkod sa Panginoon. So, hindi ko po yun, mga kapatid, kinakaya na sabihin sa inyo dahil doon ko po natutunan na mahal pa rin po pala ako ng Panginoon. Kumbaga, sa totoo lang kasi ngayong 2025, bagamat hindi ko naman sinasabi na nawala yung aking pananampalataya pagsunod sa Panginoon, pero siguro dumating ako sa point na hindi ko na hinahanap yung salita ng Panginoon. Hindi ko na ma-feel yung presensya ng Panginoon habang po ako ay nanalangin. At higit sa lahat, siguro mga January hanggang December na ngayon, siguro may absent po ako ng mga 15 na linggo po, mga kapatid. Bilang pa rin po mga kapatid, no? Hindi pa rin talaga totally na buong taon at ngayon lang po ulit nakapagsimba. Hindi naman po ganun, mga kapatid. So lumalaban po ako, mga kapatid, na pinapanindigan ko po na binago ko ng Panginoon. Bakit wawalain ko pa po, mga kapatid, no? Yun po yung lagi kong rason sa aking sarili na dumaan na ako sa mga ganong kahinaan, pilit ko pa rin pong binabago, no? Dumating ko, mga kapatid, sa point na sabi ko, ayaw ko na. Kasi nakagaw na po ako ng sanlibutan kasi dahil nga sa mga trabaho, no? Narinig naman po natin yung mga testimony natin, mga kapatid, na number one talaga yung trabaho, yung sumasagabay. At salamat sa Panginoon dahil sa kanyang mga salita ay hindi po tayo na natutuloy na mawala sa ating mahal na Panginoon, no? At salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na binigyan niyo po ako ng pagkakataong muli. Talagang sabi nga kanina ni Margie, nakarang linggo, mga kapatid, magsimba na po sana ako dito. Dumating pa ako yata dyan sa gate, mga 9:15 or 9, basta sobra sa 9 po. Hindi siya mababa sa 9:15. So pagdating po namin dyan, dalawa kami ni Renz, sarado na po. Nag-text po ako kay Sister Nicole. Umanap ay nag-chat. Tapos, inaano ko po, tininan ko rin po yung mga kapatiran. So, no choice po talaga, mga kapatid, no? Si Nicole yung asawa ni Brad Pimpin. Yun. So, no choice talaga, sabi ko. Naghintay pa po ako siguro mga 15 minutes. Kami dalawa ng anak ko. Kasi yung time na yun, may lagnat po yung anak ko. Sabi ko, hindi pwede talaga na hindi kami makapagsimulan. Kasi nga, yun nga yung nangyayari na kaming mag-asawa ngayon ay siguro sa mga 100%, minsan nawala na po yung mga 50% sa paglilingkod sa Panginoon, bali yung sa pagsama. Pero ako talaga, nilalabanan ko po talaga. Kaya salamat din sa Panginoon dahil sa asawa ko rin, sabi niya, ikaw bahala kung anong gusto mo, kung saan ka magsimba, sabi niya sa akin. Ikaw na bahala, sabi niya sa akin. So ngayon, pinangako po sa Panginoon o nag-pray po ako, Lord, sabi ko, alam ko yung pangako ko ay hindi ko natutupad. Sabi ko, kalooban mo na lang po lagi ang masunod na Panginoon, sabi ko. Kaya ngayon, sabi ko kay Margie, 2 araw yata kami nagkikita sa tour. Margie, sabi ko, matagal pa yung linggo. Sabi ko, Brad, sabi ko, magsimba tayo sa linggo, ha? Sabi ko, doon tayo magsimba kila Pastor Ramon. Sabi ko sa kanya, sige Brad, nagsasabi pa na lobby ng Panginoon, ako rin nga, ganun. So, yun talaga at talagang taos puso po talaga na bukal sa puso ko, masaya ako na nakasama po ako dito ngayon. At salamat sa Panginoon dahil binigyan pa ako ng pagkakataon na makapag-share ng salita at matagal-tagal na rin panahon, pero sabi ko nga, marami mga kapatid, no? Rin na yung isa lang din yung church na sinisimbahan ko simula na nagano ako dito na kumbaga nagpahinga ba, no? Hindi naman sabihin na umalis, no? Ayaw kong sabihin na umalis.
Kasi kahit saan man tayo, saan man tayo nagsisimba, po tayo naglilingkod po tayo sa Panginoon at nagpapatuloy. So, hinahanap-hanap ko rin po talaga yung unang tinawag ko ng Panginoon na nag-gawit, na kahit pa paano ibinigyan tayo ng kalaman ng Panginoon. At yun po, hinanap-hanap ko rin po kaya lang may mga pagkakataon talaga. At sabi nga ng salita ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay may kapanahunan. Lahat ng mangyari sa buhay po natin ay may kapanahunan po. At doon po ako naniniwala na panahon na muli para ibalik ko po yung dating paglilingkod ko sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon talaga na napakabuti niya sa buhay ko at sa buhay po ng bawat isa. At sa umagang ito mga kapatid, no, balikan po natin ang talata na aking binasa mga kapatid. No? Sabi nga po doon sa Malaking Juan, uno na, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Sa 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya ang nilikha. Sa 4, sa kanya ay may buhay. No? At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Sa 5, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. No? Sa umaga ito mga kapatid, dadalhin ko po kayo sa tema na bakit dapat nating sundin ang mga salita ng Panginoon. No? Bakit po natin bilang naglilingkod po tayo sa Panginoon, no? Or bilang mga Kristiyano na po tayo, binago tayo ng Panginoon, no? Bakit dapat nating sundin ang mga salita ng Panginoon, no? Minsan po kasi literal po sa tao na porket nakilala na po natin yung Panginoon, no? Nakapaglingkod na po tayo ng ilang buwan, ilang taon, no? Ay okay na, no? Okay na tayo. Pero hindi po ganun po mga kapatid, no? Bilang isipin po natin mga kapatid yung buhay, no? At sabi nga po doon na nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At ito po yung mabuting balita. No? Ito po yung Bible na patuloy po nating pinag-aaralan araw-araw po mga kapatid. Patuloy po nating sinisikap na sundin yung kanyang mga salita, di ba? Sabi nga na nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, no? At katotohanan po mga kapatid na dahil sa salita ng Diyos, no, ay nabuo po ang mga nakikita po natin, ang hinahawakan po natin ay nanggaling po talaga sa Kanya at wala na pong iba mga kapatid, no? At sabi po sa Paul na sa Kanya ay may buhay, no? Ito po, yung buhay po natin mga kapatid, ito po talaga yung pinaka-importante mga kapatid, no? Yung buhay po natin na ito mga kapatid, no? Kung wala po sa atin yung salita ng Panginoon o hindi po tayo sumusunod sa salita ng Panginoon, kamusta po yung buhay natin? Saan po tayo pupunta mga kapatid, no? Naalala ko po mga kapatid, yung isa kong kasama sa trabaho mga kapatid, no? Si pastor, si Kuya Nuno, wala na po siya, no? Bale, ini-imagine ko mga kapatid, no, habang naglalamay po kami doon, no? Kumbaga parang naging tatay ko siya, napakabait din po niyang tao mga kapatid. Walang ka pong masabi sa kanya, sa ugali niya, sa trabaho niya, sa pakisama niya, sa kapwa niya, wala akong masabi. Ini-imagine ko habang naglalamay po doon at tinitingnan ko po yung niya, yung tao niya, at yung mukha niya, parang natutulog lang siya, no? Ini-imagine ko mga kapatid na, kasi yung mga time, nakasama ko rin po yun siya sa mga prayer meeting bilang katatayan, no? Nakasama ko po siya. At may mga sitwasyon din na hindi mo, kumbaga, ginagamit ng sanlibutan para mawala ka, or kumbaga parang magkaroon ka ng kunting galit or
nakikita mo sa kapwa mo ba, no? Ganun, at yun po, hanggang nawala po kami doon sa, sa prayer meeting ng Katatayan. So ngayon po, matagal na panahon, no? Ngayon na hanggang nawala na po siya, ngayon nakikita pa rin po siya, kaya lang wala na siya, patay na siya. So ini-imagine ko kung sana yung buhay niya ngayon. No, kumbaga, hindi ko naman sabi na nawala siya sa mga salita ng Diyos, pero imagine po natin yung buhay. Di ba? At ito po yung buhay po natin ngayon, no? Kung bakit patuloy po tayong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, upang malaman po natin kung saan po pupunta yung buhay po natin. At kung wala po tayong salita ng Panginoon, maaari po tayong mawala sa Kanya, no? So, bakit dapat nating sundin ang mga salita ng Panginoon? Una po, mga kapatid, no? Ang pagsunod sa Kanyang mga salita ay nagdudulot ng dakilang gantimpala, no? Meron po pala tayong gantimpala, no? Kung susundin po natin yung Kanyang mga salita, di ba? Dito pa lang po sa ating binasa, no? Sa Kanya ang buhay, di ba? Sa Kanya ang buhay. Hindi po sa ating pastor, hindi po sa ating brother, sa ating sister yung buhay, kundi sa ating mahal ng Panginoon. Kaya sabi nga, bakit dapat nating sundin ang mga salita ng Panginoon, no? Napakaganda po mga kapatid kung ating unawain yung katanungan, di ba? Dahil nga yung una yun, ang pagsunod sa Kanyang mga salita ay nagdudulot ng dakilang gantimpala. At bakit mo sinusunod yung Panginoon? Bakit gusto mong sundin yung Panginoon o paglingkuran yung Panginoon, di ba? Dahil po sa Kanyang buhay at ang gantimpala. Sabi po doon mga kapatid, basahin po natin ang awit 19 verse 1, no? Awit 19 verse 1. Ang kaluwalhatian ng Diyos, 19, awit 19 verse 11 po pala mga kapatid, 19 verse 11, no? Sabi po doon, ang mga utos mo Yahweh ay babala sa iyong lingkod, may malaking gantimpala kapag aking sinunod, no? May malaki pong gantimpala kung ating susundin po ang salita ng Panginoon mga kapatid. At yun po yung pinaka-importante po sa buhay po natin, kung bakit mula noon mga kapatid hanggang ngayon, no? Mag-start po tayo nung maliit pa, imagine po natin nung baby pa po tayo, nandoon na po yung ating mga pastor, yung ating mga preacher, o yung ating yung nangangaral ng salita ng Diyos, at hanggang ngayon ay nanatili po pa rin po mga kapatid, no? Dahil nga po sa Kanyang mga salita ang mga kapatid. Dahil, yun nga, meron po tayong gantimpala pagdating ng panahon kung hindi po tayo mawawala sa ating mahal na Panginoon mga kapatid. At pangalawa po mga kapatid, no, sabi po na pagpapalain niya ang lahat ng gawa ng iyong mga kamay. No, kung atin pong susundin yung yung salita ng Panginoon, pagpapalain niya ang lahat ng gawa ng iyong mga kamay. Ang Kanyang mga salita ay nagdudulot ng tunay na kapayapaan sa puso, isipan, at buhay. Naalala ko po mga kapatid, nung wala pa po sa akin yung salita ng Panginoon, no? Na sabi nga na ang Kanyang salita ay nagbibigay ng karunungan, kaalaman, ang Kanyang mga salita ay nagdudulot ng tunay na kapayapaan sa puso, isipan, at buhay. Nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon mga kapatid, no? Anong buhay meron ako po mga kapatid? Lasinggero, nagiinom, lahat ng bisyo pinasok, nagmumura mga kapatid. Walang kapayapaan po sa aking puso, no? Pag walang pera mga kapatid, away na po kami ng mag-asawa, no? Wala kang bigas, wala kang pambiling ulam, diskusyon na po kayo ng asawa, no? Pero ngayon mga kapatid, kahit aminin nyo man po sa akin o hindi mga kapatid, meron na po tayong nakatanim na salita ng Panginoon.
kamusta po mga kapatid? Di ba? Laging napapayapa. Nandun po yung galit mga kapatid or inis minsan sa buhay po natin. Pero yung konsensya mga kapatid, kapag nakakasalita ka ng masakit sa kapwa mo, sa asawa mo, sa anak mo mga kapatid. Napakasakit mga kapatid kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon at yun pa rin po yung maging buhay mo mga kapatid. Di ba? Kaya nga po napaka-importante talaga na patuloy po tayong nag-aaral ng salita ng Panginoon mga kapatid. No? Kapayapaan sa ating puso, no? Yung galit dati napapalitan ng kapayapaan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Di ba? Sabi nga po doon sa aklat ng Korinto mga kapatid, no? Ang tatlong ito ay nanatili pa, di ba? Pag-ibig, kapayapaan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili mga kapatid. At yun po mga kapatid ay nang dahil sa salita ng Diyos na mayroon po tayo sa ating puso. Amen po ba mga kapatid? Amen mga kapatid, no? Yun po yung napakahalaga sa buhay po natin, no? Kung bakit mula noon hanggang ngayon ay nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos mga kapatid. Para yung isang tao na nakakilala sa Diyos ay hindi po mahiwalay, hindi po mataranta at alam niya po yung buhay na patutunguhan mga kapatid. Kaya sabi nga, yung tanong ngayon ay bakit kailangan nating sundin, no? Bakit dapat nating sundin ang mga salita ng Panginoon mga kapatid? Yung salita ng Panginoon ay nagbibigay ng kapayapaan, pag-ibig at pagpipigil sa ating mga sarili mga kapatid, no? Binago ka ng Panginoon, may salita ka ng Panginoon na nakatinsing puso, ipagpatuloy po natin mga kapatid. Kailanman hindi ka po magagapi mga kapatid, no? Yun nga, sabi ko nga na, inamin ko, ngayong 2025, marami pong nagbago sa aking pagkakilala sa Panginoon. Pero, dahil po sa kanyang mga salita mga kapatid, nanatili po akong naging matatag sa lahat ng sa lahat ng pagsubok na ibinigay sa akin ng Panginoon mga kapatid, no? At sabi po doon sa unang ikalawang Timoteo 1:7 mga kapatid, ito po mga kapatid yung salita ng Panginoon mga kapatid na talagang nagbigay daan po talaga sa akin mga kapatid upang yung aking paglilingkod o kahit sa inyo mga kapatid ay kung nawain po natin ay napakahalaga po yung salita ng Panginoon. Basahin po natin mga kapatid, no? Ikalawang Timoteo 1:7 mga kapatid, no? Ito po, sabi niya po mga kapatid, no? Ng salita ng Diyos, no? Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili mga kapatid, no? So tinutukoy po dito mga kapatid yung Espiritu ng Diyos mga kapatid, no, na ibinigay sa atin ng Panginoon. At yung Panginoon po mga kapatid, no, dahil sa kanyang mga salita ay yung po Espiritu ng Diyos yung nagbibigay po sa atin mga kapatid, no? Kaya salamat sa Panginoon mga kapatid, no, na patuloy po tayo nag-aral ng salita ng ating mahal na Panginoon mga kapatid, no? At pangapat po mga kapatid, no, ay pangatlo mga kapatid na bakit dapat nating sundin ang mga salita ng Panginoon. Sabi po dito, ang kanyang mga salita ay nabibigay ng karunungan, kaalaman, lakas at kaligtasan mga kapatid, no? Kaligtasan, di ba? Ito po naman yung hinahangad po natin mga kapatid kung bakit hindi ka nawawala sa paglilingkod ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Yung kaisa-isang kaligtasan at buhay na walang hanggan na ibibigay sa atin ng Diyos pagdating ng panahon mga kapatid, no? Basahin po natin sa Roma 1:16 mga kapatid, no? Sabi po doon, Roma 1:16, sabi po dito, no, na hanggang 17, hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan, no? Di ba? Nang bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego.
Sa 17, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao, no? At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas, tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Mga kapatid, palakpakan po natin yung salita ng Panginoon. Tunay nga po mga kapatid na yung katanungan po sa buhay po natin na kung bakit dapat nating sundin ang mga salita ng Panginoon ay dahil po ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng karunungan, kaalaman, lakas at higit sa lahat, kaligtasan mga kapatid. No? Yung po mga kapatid, yung lagi ko rin pong tanong sa sarili ko, no? Bakit po ako susunod sa Panginoon? No? Bakit ko po pinapaniwalaan yung salita ng Panginoon? No? Dahil po sa kaligtasan po natin pagdating ng panahon. Sa Kanya yung buhay. Napakarami po mga kapatid na maunawaan po natin sa Kanyang mga salita na kailanman po ay hindi po reason na humiwalay po tayo sa Panginoon mga kapatid. Sayang po, no? Sayang po na ikaw ngayon na mainit ka sa paglilingkod, handa kang makinig ng kanyang mga salita at bigla ka lang po mawala mga kapatid. Kaya kung ano man po, kung anong buhay mo ngayon, kung anong mayroon kang buhay ngayon, yan po ay pagpapala at yan po ay nang dahil po sa Panginoon. Kung bakit ka naging mapayapa yung puso mo, no? Kung bakit ka naroon yung pag-ibig mo sa bawat isa, no? Kung bakit ka naging malawak yung pasensya mo, yan po ay nang dahil po sa ating mahal na Panginoon at nang dahil po sa kanyang salita. Kaya wala po talagang rason mga kapatid na hindi po tayo makapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Bagamat sabi nga, no, kahit, ano ba yung sabi saya, yung dahan-dahan, basta, di ba yun na yung may kanunay? Ano yung tawag doon na? Yung, yun. Kaya dahan-dahan lang po tayo sa ating paglilingkod. Importante, hindi po tayo nawawala sa piling ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Dahil marami pong patunay mga kapatid na paalala sa atin ng Panginoon, no? Na dati ay hindi po natin alam ito, no? Dahil wala po tayo sa salita ng Panginoon. Hindi pa po namulat yung ating isipan kung ano yung buhay po natin na mayroon tayo sa mundong ito mga kapatid. Imagine po natin mga kapatid, yung mundo po natin ngayon ay napakasama na, no? Di ba kahit sa amin ni Brother G, di ba? Na aagawin ka ng sanlibutan ito kung wala kang salita ng Panginoon na nakatanim sa iyong puso. Aagawin ka ng sanlibutan, no? Pwede kang umayon sa takbo ng sanlibutan dahil yung bigay na kasiyahan ng sanlibutan mga kapatid ay napakasaya, no? Napakasaya. Sabi nga na yung sanlibutan, tulad sa akin mga kapatid, yung experience ko sa expedition, may mga guest na aalugin ka mag-inom, yan. Tapos, pag malasing sila, sayaw-sayawan ka pa. Tapos, yung sarili nila, napakahirap po mga kapatid. Kaya sabi ko, kahit 1,000 pa yung sahod ko, bababa ako. Pero tumagal-tagal din po ako mga kapatid, no? Dahil nga po, sa buhay, hindi dahil sa buhay, dahil po sa pamilya ba, sa pangangailangan ng ating pamilya mga kapatid, no? Minsan dumating yung point na magkasakit yung anak mo at wala kang pira at may hangad ka sa buhay na magpagawa ka ng bahay na gusto mo agad matapos, hanap ka talaga ng medyo maayos na income mga kapatid, pero napakahirap po pala mga kapatid. No, experience ko ngayong taon 2025. Kaya sabi ko, Lord, alisin mo ako sa trabaho nito kahit malaki yung kikitain ko.
No? Kaya salamat sa Panginoon na meron tayong mga salita na ibinigay sa atin, sa ating puso, no? At last po mga kapatid, no? Panglima po mga kapatid, kung bakit dapat nating sundin ang mga salita ng Panginoon. Sabi po dito sa panglima po na aking binubuo mga kapatid, ang kanyang mga salita ay nagtatatag ng matatag na ugnayan sa pagitan natin at ng Diyos mga kapatid. Basahin po natin muli doon po sa Roma 5:1 mga kapatid, no? 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang kanyang salita mga kapatid, no? Kaya yun po, mayroon na po tayong relasyon sa Panginoon mga kapatid, no? At kaya dapat po talaga nating sundin yung salita ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, no? Paalala po sa umagang ito mga kapatid ng ating mahal na Panginoon, no? Yung salita ng Panginoon kailanman po ay hindi nagkukulang at hindi po nagsisinungaling mga kapatid, no? Ang salita ng Panginoon ay patuloy at patuloy na nagpapaalala sa bawat isa sa atin na nagtitiwala at nanindigan para sa ating pagsunod sa ating mahal na Panginoon, no? Kung ano man po mayroon tayo ngayon sa ating paglilingkod, no? 2025 po, kung dumaranas po tayo ng kahinaan, no, ng kalungkutan o hindi pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, no? Mga kapatid, 2026 kailangan po nating manatili sa ating mahal na Panginoon. Kung nanghina ka man ngayon sa 2026, mga kapatid, magsimula po tayo muli mga kapatid. Ipakita po natin mga kapatid kung gaano kabuti yung ating mahal na Panginoon sa buhay po natin. Nung panindigan po natin kung gaano kabuti yung ating mahal na Panginoon sa bawat oras, bawat araw, buwan, taon na nagdaan sa ating mabuhay. Di ba? Nakaranas po tayo na nagkasakit. No? Sino yung tinatawag natin? Di ba? Panginoon, pagalingin mo ako. Nalala ko po mga kapatid, buhay pa po yung kasama ko si Kuya Nuno. Kung pagalingin lang siya ng Panginoon, magbabalik po siya, handa po siya ulit na maglingkod o makinig ng salita ng Panginoon. Kaya napaka-importante po talaga yung buhay po natin sa ating mahal na Panginoon. Yung ating Panginoon, kailanman ay hindi po lumalayo sa atin. Tayo lang po mga kapatid, no? Dahil minsan magkasala ka sa Panginoon, parang mahiya ka na lumapit muli sa Panginoon or manalangin sa Panginoon. Pero hindi po mga kapatid, maling-mali po, no? Yung ganong mindset po natin para po sa ating mahal na Panginoon. Sa halip na lumayo ka, lumapit ka muli mga kapatid. Yun po yung naging inspiration ko po mga kapatid sa buhay ko po mula na nakilala ko yung Panginoon, no? Sa halip na lumayo ko sa Kanya, sumisikap po akong lumapit po muli mga kapatid. At mararamdaman mo po yung mga kapatid kapag muli ka po lumapit sa ating mahal na Panginoon. Napakabuti po ng Diyos sa umagang ito mga kapatid. Huwag po nating hintayin mga kapatid yung paalala ng Amos mga kapatid, 8 verse 11. Basahin po natin mga kapatid, no? Na hindi na po natin marinig yung salita ng Diyos pagdating ng panahon mga kapatid, no? Sabi po doon, no? Sa Amos 8 verse 11, sabi po dito, basahin po natin mga kapatid, no? Amos 8 verse 11, sinabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na papairalin ko sa lupain ang tagutom. Magugutom sila, ngunit hindi sa pagkain. Mahuhaw sila, ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Palakpakan po natin mga kapatid ang salita ng Panginoon. Huwag po natin hintayin yung paalala po ng Amos mga kapatid sa buhay po natin, no? Na pagdating ng araw, hindi mo na kayang tumayo, hindi mo na kayang magsalita, makinig ng salita ng Panginoon, no?
Hindi na po natin hintayin na magutom po tayo, no? Sa salita ng sa hindi wag na po natin hintayin na hindi na po tayo makarinig ng salita ng Panginoon pagdating ng panahon, mga kapatid. Dahil darating at darating yung panahon, no, sa kanyang mga salita, napapairalin po ng Panginoon yung ganong sitwasyon sa mundong ito. Napairalin niya yung tagutom, taguhaw. Hindi po sa pagkain, hindi po sa tubig, kundi sa salita ng Panginoon, mga kapatid. No? Kaya sa maikling mensahe po, mga kapatid, no, nawa po ay nagbigay daan po sa ating mga puso, sa ating mga isip yung kanyang salita, mga kapatid, na napaka-importante po na sundin po natin yung salita ng Panginoon sa buhay po natin. Yung para hindi po masayang yung ibinigay at ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, na yung buhay po natin ngayon bilang isang tagasunod ng Panginoon, alam na po natin yung patutunguhan, no? Alam na po natin yung direksyon po ng buhay natin ngayon. Alam na po natin kung saan patutungo kapag patuloy po nating sundin yung ating salita ng ating mahal na Panginoon. Pero kung hindi, mga kapatid, nasa sa atin po yan, mga kapatid. Yung Panginoon hindi nagkukulang, no, ng paalala sa bawat isa sa atin, sa ating isip, sa ating puso, sa buhay po natin. Hindi po siya nagkukulang, mga kapatid. Kailanman ay hindi po nauubos yung paalala ng Panginoon sa buhay po natin. Kung ano po yung dapat po natin gawin sa mundong ito habang mayroon pa po tayong lakas, mayroon pa po tayong hininga, no? Mayroon pa po tayong pagkakataon na makinig ng salita ng Panginoon. Tayong lahat po, mga kapatid, ay tumayo sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Bigyan po natin ng isang awitin yung ating mahal na Panginoon, mga kapatid, no? Na yung inawit po natin, yung inawit po kanina ng ating kapatid, no, yung nandugawit niyo po kanina. Sundan niyo, pangunahan niyo lang po, mga kapatid, dahil yun nga, wala po tayong talent. Wala pa po tayong talent sa pag-aawit, mga kapatid, no? Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa mga salita mo, Panginoon, na patuloy na napapaalala, Panginoon, na patuloy po na binubuksan niyo ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, salamat po sa mga salita mo na natili po kaming naging matibay, naging matatag sa aming paglilingkod para sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa salita mo ay binigyan mong daan, direksyon yung aming buhay, Panginoon, kung paano po kami mabuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay ng buhay sa amin. Yes, Lord. Hallelujah. Napakasaya po, Panginoon, sa mga oras na ito. Dahil sa iyong mga salita ay nagkakasama-sama po kami, Panginoon, na nagpupuri sa iyo, Panginoon, at nagtitiwala sa iyong mga salita, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, na hindi po kami kaya agawin ang naglimang ito, Panginoon. Nang sanlibo lang ito, Panginoon. Dahil meron po kaming salita na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Meron po kaming salita na nagpapatibay, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah.
po, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita, sa iyong mga palang, sa paalala po sa mga oras na ito para sa amin, Panginoon. Hindi po nasayang ang araw na ito, Panginoon, na kami po ay nakarinig ng iyong mga salita. Dahil ang iyong salita, Panginoon, ay nagbibigay ng buhay. Buhay na walang hanggan sa piling po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Katawad po, Panginoon. Aming mga pagkakamali at pagkakasala, Panginoon. Ayaw po namin maiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya ibalik mo po muli, Panginoon namin. Mainit na paglilingkod, Panginoon. Ang aming unang pag-ibig sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At natagpuan po namin ang aming buhay. Nakita po namin ang direksyon ng aming buhay kung saan kami patungo. Yes, Lord, hallelujah. Patuloy po natin purihin ang Panginoon natin. Awitin po natin. Patuloy po natin awitin, Panginoon, ang ating mahal na Panginoon. Yes, Lord. Bigay po natin ang ating pinakatabis na sa ating pag-awit para sa Panginoon. Huwag po natin hayaan ang presensya ng Panginoon. Yes, Lord. Huwag po natin hayaan na mawalan sa atin ang ating mahal na Panginoon ang presensya ang kanyang mga salita. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah.
Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa iyong presensya sa mga oras na ito, Panginoon. Hindi po nasayang ang oras at ang araw na ito sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, na nagbigay muli, Panginoon, ng kaunawaan, kaliwanagan, Panginoon, at kagaanan pa yung kapayapaan sa aming puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Manalangin po tayo, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, sa iyong pagyakap, sa aming kalungkutan, Panginoon, sa pagpapalakas, sa aming kahinaan, sa aming paglilingkod, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil meron po kaming Panginoon na napakabuti, Panginoon. Meron po kaming Panginoon na nagpapalakas, physical, spiritual na buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan ng merong mga karamdaman, Panginoon. Salamat po sa mga nandaang araw, oras, panahon, Panginoon, na hindi po kami iniwan, Panginoon. Panginoon, tunay nga po, Panginoon, hindi ka man po namin nakikita, hindi ka naman po namin naiyakap personal, Panginoon. Pero ang iyong Espiritu Santo, Panginoon, ay patuloy na nagyayakap sa amin, Panginoon. Ang iyong presensya, Panginoon, ay naramdaman po namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Dalangin lang po namin, Panginoon, na magtatagumpay po kami dahil sa iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, kami po muli ay magkikita-kita at magsama-sama, Panginoon. At magsama-sama po kami, Panginoon, hanggang sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Hindi po kami madadaig, Panginoon. Hindi po kami mawawala sa iyong paglilingkod, Panginoon. Hindi po kami maagaw ng sanlibutan ito, Panginoon. Dahil wala pong kapangyarihan ng kadiliman sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Hindi po madadaig ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, ng sanlibutan ito, Panginoon. Bagaman nakikita po namin ang takbo ng sanlibutan ito, Panginoon. Nakikita po namin ang nangyayari sa kapaligiran, Panginoon. Pero salamat po. Dahil sa iyong mga salita, Panginoon, ay nanatili po kaming matibay, nakatayo sa aming paglilingkod at pagkikilala sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, sa panguna po namin Pastor Ramon Senior, Panginoon, sa Pastor Ramon Junior, Panginoon, sa kapwa ko manggagawa, Panginoon, sa mga children, Panginoon, sa mga young people, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong paggabay, Panginoon, at pagyakap sa bawat oras, Panginoon, minuto at araw na magdaan, Panginoon. Sa aming trabaho, Panginoon, dalangin po namin ang iyong pag-iingat, Panginoon. Samahan po kami dalahin, Panginoon. At sa mga pagpapala, Panginoon, ibibigay mo sa amin, Panginoon. Hindi po namin kaya ito, Panginoon, kung hindi mo po ibibigay sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa araw na ito. Hindi po nasayang ang buhay po namin na nakapagpuri kami sa iyo at magsamba sa iyo, Panginoon. Dahil alam po namin na ang buhay na walang hanggan, sa iyo lamang po namin ito matatagpuan. Maraming salamat po. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, binabalik po namin ang kapurihan at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. God bless po sa lahat. Salamat sa Panginoon sa lahat-lahat, no? Na sa kanyang mga salita ay hindi po talaga siya nagkukulang. Sa mga oras nito, binibigay ko na po ang pagkakataon para po sa pagpapatuloy sa ating himsipo. God bless you, Brother Dong, sa pagdala ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak po sa ating mga Panginoon. Praise God, hallelujah. Talagang napakabuti ng Diyos sapagkat tayo po ay patuloy na tinuturuan upang wag po tayong maligaw ng landas habang po tayo nag-aantay sa pagbabalik ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tayo po ay narito na mga naman sa paalala.
Ang sunod na song leader, si Ma'am Colin. At ang mensahe, Brother Mark G, pwede ka? Ha? Hindi ko pa talaga. Huwag ka lang magdalawang isip. Sa ating mensahe, ating Brother Mark G, mga kapatid, at may practice po tayo pag araw ng linggo sa umaga mga minamahal. Yung mga ginagamit po sa mga instrument, nagahan po natin kapag tayo po ay makapag-practice sa mga minamahal. Hallelujah. Meron pang parala? Yung mga mag-aaral sa Bible School? Lalaki na yun. Ay, mamaya, may gawain sa dumating. Gawain sa diba? Mga nag-aaral. Mga Mga mag-enroll. estudyante, mag-enroll. Baka may gusto daw po mag-enroll. Requirements is recommendation lang ng pastor. Yung gusto mag-aral ng Bible School, pwede pong pumunta mamaya sa Dimanyan. May bayad ba yun? Walang bayad. Libre po mga kapatid. Hallelujah. Mayroon pa? Kung wala po mga minamahal, tayo po ay narito na sa pansamantalang pagtatapos. Binibigay ko po ang isang awit at closing prayer kasama na po ang ating pagkain sa ating preacher Ray sa kanya po ang pagkakataon. Praise the Lord, hallelujah. Tayo ba'y masimag tayo mga kapatid? Praise the Lord. Mr. Colin. Praise. Iba ka. Dakilang katapatan.
kasalukuyan na aming panambahan ngayong umaga, Panginoon. Kami lubos na pasalamat sa iyong mga salita, Panginoon. Ang salitang ito na magpababago, magpatatag sa aming pananampalataya, Panginoon. Patuloy mo i-bless si Brother Dong sa mga salita kanyang binabal kanina, Panginoon, sa aming harapan, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu ang magagayad sa bawat sa kanya, Panginoon. Salamat po kahit sa aming Pastor Ramon Senior na nangunguna sa panambahang ito at sa kanyang mga pamilya. Salamat po mga Panginoon sa mga kapatiran na nandito ngayon na patuloy na sumasamba ng palataya sa iyong dakilang pangalan namin. Salamat po isang leader, praise the Lord, hallelujah, sa mga instrumentalist, mga singers, at ang gano'n na patutuo at mga awitin, Panginoon. Salamat po kahit sa mga kapo at mga handog, Panginoon. Patuloy po kami i-bless sa bawat isa. Salamat po kahit sa pagtatapos ng panamahang ito, Panginoon. Patuloy po kami ingatan sa aming mga pag-uwi, sa aming mga daan, Panginoon, na mahigpit makauwi po kami na matiwasay, walang mga sakuna mangyayari, Panginoon. At dadalhin namin ang katagumpayan at kaligayahan sa aming pag-uwi, Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mga ito. At patuloy po ang iyong pagmamahal at ingat sa bawat isa. At kahit pa man sa aming pisikal na pagkain, Panginoon, patuloy po kayo bless ang naghanda nito sa mga kanyang mga kamay na sisiklikling ang ibalik po sa kanyang Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga ito. I'll be back of the glory, honor, and thanksgiving through your name to our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Happy birthday. So
Talaga ka kanino?